Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP 7, Quarter 2, Week 7, Part 2, ang paglitaw ng imperialismong Hapon sa ika-20 siglo sa mga bansang Indonesia, Myanmar at Vietnam. Bago natin talakayin ang ating panibagong aralin, muli nating balikan ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Isagawa ang A or B na gawain. Basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag at piliin ang tamang sagot kung ito ba ay A or B. Number 1. Ang pagsasarado ng Japan sa kanilang bansa mula sa mga dayuhan upang mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura mula sa dayuhang impluwensya ay tinatawag na ito ba ay A. Sakoku Edict or B. Shogunato? A ba ang sagot mo kung ito ang sagot ay tama. Number 2. Sa panahong ito, naganap ang pagtanggap ng Japan sa mga pagbabago na hatid ng impluwensya ng mga kanluranin. A. Meiji Restoration. B. Kasunduang Kanagawa. Tama, ito nga ay ang Meiji Restoration. Number 3. Anong bansa ang una naging kolonya ng Japan? A. Korea or B. Taiwan? Magaling, ito nga ay letter B, Taiwan. Number 4. Kailan sorpresang inatake ng Japan ang Pearl Harbor na nagtagumpay na wasakin ang puwersang pandagat ng Amerika sa Pasipiko? A. December 7, 1941 or B. December 7, 1939? Magaling, ito nga ay December 7, 1941. Number 5. Kailan naganap ang Bataan Death March? A. April 8, 1942 or B. April 9, 1942? Magaling, ito nga ay April 9, 1942. Number 6. Siya ang naging Pangulo ng Pilipinas sa pagkakatatag ng ikalawang Republika ng Pilipinas. A. Manuel L. Quezon. B. Jose P. Laurel. Mahusay, siya nga ay si Jose P. Laurel. Ito ay letter B. Number 7. Ano ang tawag sa bagong salaping papel na ipinagamit ng mga Hapones na halos walang halaga dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin? A. Mickey Mouse money or B. Dolyar? Mahusay, ito nga ay letter A, Mickey Mouse money. Number 8. Sila ang mga Pilipinong espiya at impormante upang ituro ang mga laban sa mga Hapones. A. Kampaytay or letter B, Makapili? Ikaw ay tama, ito nga ay letter B, Makapili. Ang ating kasanayang pampagkatuto ay na ipaliliwanag ang imperialismong Hapon sa ika-20 siglo sa mga bansang Indonesia, Myanmar at Vietnam. Indonesia. Ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapon sa Indonesia ay naging mabilis at madali dahil na rin sa tulong ng mga Indones na nagnanais ng makalaya mula sa pamumuno ng mga Dutch. Dahilan ng Japan sa kanilang pananakop sa Indonesia ay mga hilaw na materyales, lalo na ang langis na nagmumula sa Sumatra at Kalimantan. Noong Enero 1942, nakuha ng mga Hapon ang bahagi ng Sulawesi at Kalimantan. Noong Pebrero 1942, ay nakarating ang mga Hapon sa Sumatra kung saan ay kanilang hinimok ang mga lokal na mag-alsa laban sa mga Dutch. Tinalo ng Imperial Japanese Navy ang hukbong pandagat ng Allied sa Battle of the Java Sea. Noong Marso 9, 1942, sa pamumuno ni Governor General Eligius Charja van Stackenberg Stackhauer, ay formal nang isinuko ng mga Dutch ang Indonesia sa mga Hapon. Hinati ng mga Hapon sa 3 rehiyon o jurisdiction ang bansa. Una, ay ang Sumatra na kabilang sa 25th Japanese Imperial Army, isinama sa Malaya. Pangalawa ay ang Java, na nasa 16th Japanese Imperial Army
At pangatlo, ang Borneo na nasa Second South Fleet ng Imperial Japanese Navy o Eastern Archipelago. Ang pang-ekonomiyang halaga ng Java ay nakasalalay sa malaking lakas paggawa nito at maunlad na infrastruktura. Ang ika-16 na hukbo ay mapagparaya sa loob ng mga limitasyon at sa mga gawaing pampolitika na isinasagawa ng mga nasyonalista at Muslim. Mga patakaran, ang okupasyong Hapones ay kilala bilang isang malupit na panahon. Matindi ang pamumuno ng militar na Hapon, kaya laganap ang takot ng mga Indones na arestuhin ng Kempeitai o pulis militar. Laganap ang pagpapahirap at pagpatay sa mga lumalabag o pinaghihinalaang lumalaban sa mga Hapones. Partikular pagkatapos ng kalagitnaan ng 1943, ang mga kalagayang pang-ekonomiya ay lumala ng husto bilang resulta ng pagkagambala sa panahon ng digmaan sa transportasyon at komersyo, gayon din ang mga maling patakarang pang-ekonomiya. Libo-libong Indones ang kinuha mula sa kanilang tahanan at sa pilitang pinagtatrabaho sa mga proyektong pang-military ng Hapon. Maraming babae ang dumanas ng pang-aabuso, marami ang dinakip, kinulong, at dumanas ng pagpapahirap at pinatay ng mga Hapones. Ayon sa isang ulat ng United Nations, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Indonesia, ay halos 4 na milyon ang namatay sa gutom at sa pilitang pagtatrabaho. Ilan sa mabuting epekto ng pananakop ng mga Hapones ay ang inorganisa ang mga komite upang gawing pamantayan ang bahasa Indonesia at gawin itong tunay na pambansang wika. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pamana ng pananakop ay ang mga pagkakataong ibinigay nito para sa mga Javanese at iba pang mga Indonesian na lumahok sa politika, administrasyon at militar. Ang pananakop ng mga Hapones sa Indonesia ay nagbigay ng sigla sa kilusang nasyonalista ng Indonesia at tumulong na naging daan para sa kilusan ng kalayaan pagkatapos ng digmaan bilang tugon ng mga Indones. Ang mga Indonesian ay binigyan ng higit na kontrol sa kanilang sariling mga gawain. Isang mentalidad ng militar ang nabuo doon na nanatili hanggang sa ngayon. Parehong sumang-ayon sina Sukarno at Hatta na makipagtulungan sa mga Hapones sa paniniwalang seryoso ito sa pag-akay sa Indonesia tungo sa kalayaan. Sa mga susunod na aralin ay matatalakay natin kung paano nakamtan ng Indonesia ang kanilang kalayaan. Pangalawang bansa ay ang Myanmar o Burma noon. Ang pananakop ng mga Hapones sa Burma ay dahil sa mga hilaw na materyales na taglay nito upang suportahan ang pagpapalawig ng kanyang imperyo at pagpapalakas ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere at upang mapigilan ang mahahalagang ruta ng supply para sa China. Ang isang karagdagang kadahilanan ay ang Burma Road na natapos noong 1938 na nag-uugnay sa Lasiao sa dulo ng isang riles mula sa daungan ng Rangoon kasama ang probinsya ng Yunnan ng China. Sa panahon ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalakay ng Imperial Japanese Army ang Burma. Ang Burma ay pinagtanggol lamang ng 2 dibisyon. Ito ay ang 17th Indian Division at ang 1st Burma Division. Na noong panahong iyon ay minamaliit ng mga allies ang estratehikong halaga ng Burma at labis na tinatantya ang mga kagubatan, bundok at ilog nito bilang natural na mga depensa. Noong December 14, 1941, sinimula ng mga Persa ng Hapon ang pagsalakay sa Burma sa pamamagitan ng pagkuha ng isang paliparan ng British sa Victoria Point o Kautong sa dulo ng timog ng bansa, na pinutol ang mga British reinforcement patungo sa Malaya. December 23, 1941,
Ito ang pagbomba sa Rangoon. Ang mga eroplanong pandigma, fighter planes mula sa British Royal Air Force at ang First American Volunteer Group, ang Flying Tigers, ay buong tapang na lumaban sa mga Hapones. Ngunit ang patuloy na pag-atake sa mga darating na buwan ang siyang sisira sa lungsod. Enero 1942, sinalakay ng mga Hapon ang lungsod ng Rangoon sa Burma o Myanmar sa kasalukuyan sa pamumuno ni Lieutenant General Takeshi Koga ng 55th Japanese Division. At noong February 19, 1942, ang mga unang bomba ng Hapon ay bumagsak sa Mandalay. Pagkatapos ng mga araw ng mapait na labanan sa Pegu at Taukian, ang mga Persang British ay umatras sa labanan patungo sa Mandalay. Kaya noong March 9, 1942, napasok na ng Japanese Imperial Army ang Rangoon. May 20, 1942, ganap nang sinakop ng Japan ang Burma. At noong August 1, 1943, ipinagkaloob ang kalayaan ng Burma. Mga patakarang ipinatupad ng Japan sa Burma. Una, puppet government. Ang mga Hapones ay nagtatag ng isang puppet na pamahalaan sa Burma noong 1943. Ang pamahalaang Hapones ay pinamunuan ni Bamao, isang nasyonalistang pinuno bago ang digmaan, at Ayong San na nagsilbi bilang ministro ng digmaan. Pangalawa, sa pilitang paggawa. Pinilit ng mga Hapones ang mga Burmese na magtrabaho sa Death Railway na nag-uugnay sa Thailand at Burma. Ang mga kondisyon ng riles ay malupit at humigit kumulang sa 90,000 Asians at 12,400 Allied prisoners ang mga namatay. Ito ang Burman Railway. Pangatlo, mga pag-aresto at pagbitay. Inaresto, inusisa at pinatay ng mga Hapones ang mga Indones na laban sa kanila. Pang-apat, looting and sex slavery. Ninakawan at inalipin ng mga Hapon ang mga tao. Bilang tugon ng mga Burman ay ang pagsuporta sa mga samahan na nagsusulong ng lubos na kalayaan ng bansa at pangalawa, mga pag-aalsa. Ang ikatlong bansa, Vietnam. Mula sa unang bahagi ng 1940, sinimula ng Tokyo ang panggigiit sa mga kolonyal na administrador ng Pransya sa Vietnam, na hiniling na payagan ng mga sundalong Hapones na makapasok sa bansa upang matiyak ang hangganan ng China. Ang mga kahilingang ito ay tinanggihan. Noong Mayo 1940, sinalakay ng mga sundalo mula sa Nazi Germany ang France at sa loob ng isang buwan, ang gobyerno ng France ay sumuko at pumirma ng isang kasunduan. Ang pagsuko ng Paris ay nagpahina sa kolonyal na gobyerno ng Pransya sa Vietnam na walang gaanong pagpipilian kundi ang pumayag sa mga kahilingan ng Hapon. Ang isang kasunduan na nilagdaan noong Hunyo 1940 ay nagpahintulot sa mga tropang Hapones na kontrolin ang hilagang hangganan sa pagitan ng Vietnam at China. Ang isa pa na nilagdaan noong Agosto ay kinilala ang mga karapatan at interes ng Japan sa Timog Silangang Asya. September 22, 1940, sinalakay ng Japan ang hilagang Vietnam na noon ay bahagi ng Indochina sa ilalim ng pamumuno ng mga Pranses. September 22, 1940, si Docochan ang Pranses na Gobernador-General na hinilang ng gobyerno ng Vichy pagkatapos ng pagbagsak ng France sa mga Nazi, ay lumagda ng isang kasunduan sa mga Hapones na nagpapahintulot sa paglalagay ng 30,000 hukbong Hapones sa Indochina at ang paggamit ng lahat ng militar na Hapon sa mga pangunahing mga paliparan sa Vietnam. Ang dahilan para sa pagsalakay sa Vietnam ay ang patuloy na digmaan ng Japan sa China na nagsimula noong 1937. Sa pamamagitan ng pagsakop sa Vietnam, umaasa ang Japan na isara ang katimugang hangganan ng China at ihinto ang supply nito ng mga armas at materyales. Narito rin ang pangunahing layunin ng pagsakop ng Japan sa hilagang Vietnam
na kung saan ito ay upang mapigilan ang China na makakuha ng supply ng armas at langis mula sa Vietnam. Para sa kanilang pangmatagalang plano ay ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Hulyo 28, 1941, sinalakay ng halos 140,000 sundalong Hapon ang Timog Vietnam bilang bahagi ng paghahanda sa pagsalakay at pagsakop sa Indonesia. May 1941, sa pag-udyok ni Ho Chi Minh ang Partido Komunista ay bumuo ng isang malawak na alyansa ng nasyonalista sa ilalim ng pamumuno nito na tinawag na Liga para sa Kalayaan ng Vietnam na kalaunan ay naging kilala bilang Viet Minh. Marso 9, 1945, inalis ng mga Hapones ang kontrol ng Vichy France sa Indochina at nilikha ang panandaliang imperyo ng Vietnam kung saan si Bao Dai ang emperador. Mga patakaran. Pinilit ng mga tropang Hapones ang mga magsasaka na magtanim ng jute sa halip na bigas. Ang lupang nakalaan para sa pagtatanim ng mga pangunahing pananim tulad ng mais at patatas ay binawasan upang gawing lupain sa pagtatanim ng bulak, jute at iba pang industriya na halaman. Ang lupaing nakalaan para sa pagtatanim ng mga pangunahing pananim tulad ng mais at patatas ay binawasan upang gawing lupain sa pagtatanim ng bulak, jute at iba pang pang-industriya na halaman. Dahil sa kaunting lupang magagamit para sa pagtatanim, ang mga ani ng mga pangunahing pananim ay bumaba ng malaki. Ang mga pananim ay iniluluwas din sa Japan. Ayon sa Viet Minh, 1 hanggang 2 milyong Vietnamese ang namatay sa gutom sa Red River Delta dahil sa mga Hapon mula nang masamsam nila ang bigas ng Vietnam at hindi nabayaran. Dahil sa hindi makatarungang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Vietnam, isa sa kanilang naging tugon ay ang pagtatatag ng mga samahan. Sa pagdating ng mga Hapones, ang 10,000 malakas na Viet Minh na pinamumunuan ni Ho Chi Minh ay nagsimula ng kanilang pagtuto laban sa Imperial Japanese Army sa lihim na suporta ng Estados Unidos. Sa paglipas ng digmaan, ang Viet Minh ay nakipag-ugnayan sa Office of Strategy Services at gumamit ng mga taktikang guerrilla upang sirain ang katatagan ng makina ng digmaang Hapon. September 2, 1945, pumunta si Ho Chi Minh sa isang plataforma sa Badin Square ng Hanoi at iprinoklama ang Independent Democratic Republic of Vietnam. Ngayong natapos na nating talakayin ang paglitaw ng imperialismong Hapon sa ika-20 siglo sa mga bansang Indonesia, Myanmar at Vietnam, narito ang talahanayan ng 3 bansa sa panahon ng Hapon. Una, ang Indonesia. Pamamaraang ginamit ng Japan sa pananakop ay digmaan at lakas militar. Ilan sa mga patakarang ipinatupad ay ang sapilitang pagtatrabaho, malawakang pagpapahirap at pagpatay, pagpapahirap sa mga kababaihan o comfort women, at maling patakarang pang-ekonomiya. Ang naging tugon ay pagtatatag ng mga kilusan. Sa bansang Myanmar, pamamaraang ginamit ay ang digmaan at lakas militar. Ang mga patakarang ipinatupad ay puppet government, sapilitang paggawa, iba't ibang uri ng pang-aabuso tulad ng pag-aresto at pagpatay, pang-aabuso sa mga kababaihan na tinatawag bilang mga comfort women, at bilang tugon ay mga kilusan. Sa bansang Vietnam, ang pamamaraang ginamit ng Japan sa pananakop ay ang digmaan at lakas militar. Mga patakarang ipinatupad ng Japan ay sapilitang pagtatanim, sapilitang pagtatrabaho, at mga iba't ibang uri ng pagpapahirap sa mga mamamayan. Ang kanilang naging tugon ay mga kilusan. Muli ang ating tinalakay ay Quarter 2, Week 7, Part 2, ang paglitaw ng imperialismong Hapon sa ika-20 siglo sa mga bansang Indonesia, Myanmar at Vietnam. Laging tatandaan, mag-aral is fun sa Aral Pan.